In this video, I will share with you my journey as a Nihongo student dito sa Japan. Please watch until the end kasi i-share ko sa inyo kung paano ko hinahandle yung pagiging Nihongo student ko, and at the same time is hindi ko nako-compromise yung responsibilities ko sa bahay and sa mga anak ko. So weekend ngayon, tapos may pasok ako sa Nihongo class ko. Yung lugar kasi yun, medyo malayo siya. And pwedeng sumakay ng bus, pero by schedule. Kaya nag-volunteer naman yung sensei ko na siya na lang yung maghahatid sundo sa akin. Pero kailangan kong pumunta sa baba. At least 10 minutes before na umalis kami. Yan, may... So, may dala akong bag and yung laman niya is yung books lang and then yung notebook. Tapos itong pencil case ko. So, yun lang. Hi, so good luck sa akin. A few moments later. Okay, so I will make it clear, hindi po ako enrolled in any institution, in any schools dito sa Japan. So, yung pinag-aaralan ko ngayon ay isang program. So, currently enrolled ako sa isang Nihongo program. And yung teacher ko ay isa siyang Japanese na licensed professor and is currently teaching sa isang school dito sa aming prefecture. So, bale, nakilala ko tong teacher ko dahil meron akong friend na isang former professor sa isang international school dito sa amin, and sabi niya maganda raw tong program na to para sa akin kasi weekends lang yung pasok and yung schedule is pasok na pasok sa isang full-time mom na katulad ko. Tapos na yung klase ko. Ayan. Sasakay na lang ako sa bus. Sabi ko, hindi na ako magpapahatid. Hindi ako nakapag-video sa loob kasi yung privacy rin ng teacher ko. Napakatahimik. Oh my gosh. Minsan, kailangan kong sumakay ng bus pauwi dito sa amin. Yung lesson namin is about time, morning and afternoon, tapos yung days, then yung weeks, and then yung months. Grabe. 2 AM na ako natulog kagabi, tapos sobrang aga kong nagising. Pero laban lang. Yan yung kung saan ako nag-aral ng Nihongo. And nandito ako sa may bus stop. Hinihintay ko yung bus kasi meron pang 7 minutes bago dumating yung bus na yun. Hindi kasi dumarating yung bus not unless scheduled time nila. Buti na lang mahaba yung damit ko. Sinara ko siya kasi sobrang lamig kanina. Hindi ko na-expect na ganito kalamig ngayon. Actually, mainit na kahapon pero biglang umulan na naman. Tapos, kanina humikab ako ng 2 beses. Nahiya ako sa sensei ko kasi parang puyat pa ako. So, ayan, nakauwi na ako and binigyan ako ng sensei ko. Ang sensei, ibig sabihin teacher. Binigyan niya ako ng computation dun sa binayaran ko para sa books. Tapos, yung sa lesson fee, and then yung schedule namin for the next month. Medyo mahina lang yung boses kasi napatulog ko na yung mga bata. So, ito yung notebook ko para sa Nihongo ko. And nabili ko to dyan sa malapit sa amin. Natuwa lang ko kasi Marvel. Ang sarap. Oh. Itong problema ko kapag spring, nangangati yung mata ko kapag lumalabas. Hindi ko alam kung kafun ba to or hindi. Pero na-stuck ako kanina. Kakahintay nung bus. Pangalawang pasok ko pa lang to. Kaso yung nangyari, naiwan ako nung bus na sasakyan ko. Kaya maghihintay na naman ako ng 1 oras. Oh my gosh, ang saklap. Masyadong organized kasi dito. So, pag na-late ka, kawawa ka. And, ito yung book na gamit ko. Medyo shy type ako ngayon. And, ito. Ayan. All of the learning materials na ginagamit ko is provided ko mismo and nagbabayad rin ako doon sa teacher ko. So, maganda to kasi yung sensei ko na-explain niya rin ng maayos and yung grammar ng Nihongo na-explain niya ng maayos. Kasi baliktad. Actually, nag-aral na ako before kaso hindi ko lang siya na-apply kasi wala nga ako nakakausap na Nihongo ang gamit. Always Tagalog or English. Tapos nakakatuwa kasi kinakausap ako ng sensei ko kinakausap niya ako ng Nihongo. Medyo hindi ako nakakahabol kapag sobrang mabilis. Pero naiintindihan ko kaso hindi ako nakakapagsalita. Yun yung struggle ko talaga. Nakakaintindi ako pero yung pananalita is hindi ko pa kaya ng isang buong sentence. Ayan. So, ito yung isa. Tapos, yung sa notes naman, meron akong paper. Nasaan yung papel ito?
Meron akong papel na ito. Yan. Tapos, yung mga notes dito, nililipat ko dito. Hi! Yung oras is 1:38 AM and kinuha ko yung oras para mag-review. Kaso nagising tong bunso ko. And ang ginagawa ko, binabasa ko siya, tapos 1, 2, sinusulat ko ulit sa notebook na to. So, naka 4 pages na rin ako. Kaso nagising nga tong bunso ko. Yan, so kailangan ko munang mag-insert ng time para mag-alaga sa kanya. At the same time, rest ko na rin. Hi. Ilalaban ko talagang matuto ng conversational ni Hongo kasi mahirap talaga mag-survive dito sa Japan na wala kang alam sa pakikipag-usap sa ni Hongo. Kaya ilalaban ko. Anyways, pwede naman ako matulog bukas kasi itong mga anak ko, lahat sila nandito and iasumi nilang lahat. So, wala akong time mag-aral pag umaga. Siyempre, although nag-aaral ako ng Nihongo, priority ko pa rin yung mga anak ko. Kaya ako naman ito ginagawa kasi it's for my family. For my growth na rin as a person sa pag-aaral ko and pag-review. Mas nahahasa talaga yung knowledge ko sa pagsalita ng language na to. So, ayan, na-share ko na sa inyo how my weekend goes kapag pumapasok ako sa aking Nihongo class. And, ang totoo is, nahihirapan ako sa ganitong setup. Pero, everything is worth it talaga in the end. Although, hindi pa ako ganun kagaling. Pero, hindi na ako kasing walang alam like before. So, na-share ko sa inyo kanina na dahil nga ako ay isang full-time mom, is hindi ko kaya na mag-aral straight for the whole week. Pero, ang ginagawa ko, everyday is naglalaan ako ng 1 hour for reading and then 1 hour for listening or watching. So, yung sa listening is ginagamit ko yung podcast app sa aking cellphone. So, yung podcast is 1 hour lang. So, yung mga hindi pa ako familiar na words is nililista ko siya and binabasa ko siya before I go to sleep. Pagdating naman dun sa watching, nagdedepende naman ako sa Netflix. Bali, ang ginagawa ko is naghahanap ako ng movie na pwedeng mapalitan yung language niya from English to Nihongo and yung subtitle is ginagawa ko siyang English. And then, within 1 day, kailangan kong magsulat ng mga hiragana and then katakana. And now, is ina-explore ko na rin yung kanji. Bale, marami namang mga writing activity books na mahanap sa mga bookstore. And kahit nga sa Daiso, merong mga activity books na mahanap kayo. For example, ito, nabili ko to sa Daiso. Ayan, this is only 110 yen. And meron na siyang hiragana, katakana. Ayan. So, ang ginagawa ko is nagsusulat ako sa activity books and then sinusulat ko siya dito sa notebook ko. So, maganda dito kasi once na lumabas ka, pag meron ka nakitang mga Japanese characters, is mas madali mo na siyang ma-recognize. So, nag-uumpisa ka nang magbasa and once na nag-uumpisa ka nang magbasa, is gumagana na yung isip mo na, ito palang word na to is, ayan, and magiging curious ka na sa meaning niya. And sa katakana naman is, natatranslate mo na siya in English. Kasi nafa-familiarize na rin yung utak mo dun sa mga characters na yon. Diba sabi nga, consistency is key. So, be consistent na lang sa pag-review. And ako, kahit sobrang pagod ako, talagang ang ginagawa ko, nire-relax ko yung sarili ko. Dahil once na-relax yung isip ko, yung katawan ko, mas madali kong na-absorb yung mga pinag-aaralan ko. Kaya mahalaga rin na pag nag-aaral ng Nihongo, dapat talagang alisin mo yung mga ibang laman ng utak mo. Kasi kung hindi, walang papasok and hindi mo ma-absorb yung mga pinag-aaralan mo, masasayang din. Sabi nga kung merong opportunity na makapag-aral ka ng Nihongo, gawin mo. And kung may opportunity na makakapag-converse ka with other people gamit ang Nihongo language, push lang kasi mahahasa at mahahasa ka rin. And marami dito sa Japan, marami na ako na-encounter na mamalitin ka nila dahil mas magaling silang mag-Nihongo sa'yo. And usually, yung mga taong yun is nasa 10 years pataas na kesa sa'yo. Huwag kang ma-intimidate sa kanila. Just be patient and
trust the process, matututo at matututo ka rin mag-Nihongo. Be positive. So, ayan, kung iniisip mo na ang hirap-hirap mag-aral ng Nihongo kasi ang dami pang kailangan asikasuhin sa bahay, ang dami pang batang kailangang alagaan, tapos kailangan pang alagaan yung sarili mo. Huwag na huwag kang mawawalan ng pag-asa dahil sabi nga, sa mga taong nagtsatsaga ay laging may nilaga. So, kung nahirapan ka sa ngayon, in the future, mag-harvest ka rin.